Sa Hong Kong. Kakarating lang nila ng Hong Kong. Paglabas nila ng airport, nandun na ang private shuttle na magdadala sa kanila sa Disney Hotel Resort. 9:30 AM sila dumating dahil maaga naman silang umalis. Sumakay sila dito. It took about 35 minutes nang marating nila ang hotel. Pagbaba nila ng shuttle, agad na may tumulong sa kanilang bellhop para kunin ang mga gamit nila. Pumasok sila ng hotel at nagpunta ng hotel front desk. Good morning, sir, ma'am. Bati ng hotel receptionist. Hi, reservation for John Miller. Binigay niyang passport dito at agad na tinignan sa computer ang pangalan niya. Binigay sa kanyang 2 keycard ang suite nila. Umakyat sila at pumunta sa kwarto na para kila Tamara at Yam. Binuksan ni Jen ang kwarto at pumasok sila. Kasunod naman ang bellhop at agad ding umalis pagkahatid ng mga luggage. Kingdom Club Suite ang kinuha ni Jen para sa 2. The room is actually big. There's a king-size bed covered with floral bedsheet. Floor-to-ceiling glass window with white and gold curtain. Huge flat-screen television na nakapatong sa wooden television rack na may mga drawer. Oval mirror hangs on the wall at may small wooden table and chair sa harap nito and 1 black leather, long sofa na nasa malapit sa pinto. 4 lampshades na nakakabit sa wall, 2 sa may gilid ng kama. Ang laki naman ito dyan para sa amin ni Yam. Agad namang sumampas si Yam sa kama. Pasyal na tayo? Aya ni Jan. Pasyal na agad tayo? Wala ka pa bang gagawin? Tanong ni Tamara kay Jan. Wala pa, bukas pang conference. Ganun ba? Okay, sige. Pagsang-ayon ni Tamara. Iniwan lang muna ni Jan ang luggage niya sa suite nila Tamara, tsaka sila lumabas. Paglabas nila ng hotel, meron na agad nag-aanday sa kanilang private shuttle. Sumakay sila dito at habang papasok pa lang sila sa Disneyland Park, tuwang-tuwa na agad si Yam nang makita ang arko kung saan makikita si Mickey Mouse at ang fountain na may whale kung saan nagsusurfing si Mickey sa ibabaw ng whale. Nang marating nila ang entrance, agad silang bumaba ng shuttle. May tickets na rin sila kasama na yon sa reservation sa hotel na binigay sa kanila kasama ng keycard. Pumasok sila at kumuha ng guidelines map sa rack sa may entrance. Nagpicture sila sa malaking mukha ni Mickey Mouse sa may entrance. Nagsimula silang mag-ikot. Enjoy naman si Yam. Sasakay tayo ng cruise, Yam. Sabi ni Jan habang karga-karga si Yam at papasakay ng cruise. Jungle River ang pinuntahan nila pagkatapos pasukin ang mga una nilang nadaanan. Happy, Yam? Tanong ni Tamara na makaupo sila. Kandong ni Jan si Yam. Yes, Mami! Masiglang sagot ni Yam. Nagsimulang umandar ang sasakyan nila. Pagdating nila sa may pinakagitna, may biglang nag-splash na tubig at medyo nasasabuyan ang sinasakyan nila. Kaya tili ng dili si Yam. Kahit si Tamara napasiksik kay Yam at tinakbayan ito ni Jan habang tawa ng tawa. Hindi niya mapigilang hindi halikan ang ulo ni Tamara at ni Yam habang yakap niyang 2. Mukha talaga silang masayang pamilya. Kumain lang sila at marami pa silang pinuntahan. Nanood din sila ng parade kung saan tuwang-tuwa si Yam dahil sa nakikita niyang mga Disney characters. Lumapit pa sa kanila si Mickey Mouse kaya lalong tuwang-tuwa si Yam habang karga ni Jan. Hindi naman namalaya ni Tamara na nakakapit na pala siya sa bewang ni Jan habang tinuturo niya ang mga Disney character kay Yam. Napatitig naman si Jan kay Tamara habang nakangiti at minsan niyayakap pa ito kay Yam habang nakahawak sa bewang niya. Napapangiti na lang din siya. No doubt, gusto na talaga kita, Tamara. Sana pag sinabi ko sa'yo na ako ang lalaki na kasama mo ng gabing iyon, sana maging okay sa'yo. Sana maging okay ang lahat. He think himself. Natapos nilang ikutin ang halos buong park, bumalik sila sa hotel na gabi na. Kumain sila sa isang international buffet kung saan may mascot na Mickey Mouse na nakasuot ng chef uniform. Dahil gusto pa daw niya makita si Mickey, kaya dito sila kumain. Umupo sila sa isang seat pagkatapos nilang kumuha ng pagkain. Nagsimula silang kumain at sinusubuan ni Tamara si Yam. Hindi ka ba napapagod, Yam? Bukas papasyal ulit tayo. Sabi ni Jan dahil hyper pa rin ang bata. Ikinatuwa naman ang gusto ni Yam na papasyal ulit sila. Jan, baka umasa yan. Baka nakakalimutan mong may business conference ka bukas. Ngumiti si Jan. Wala na, hindi na. Hindi na natuloy, na-cancel na. Ang totoo, wala naman talagang business conference, dahilan lang niya yun. Ganon, sayang naman ang pinunta mo dito. Hindi yun sayang, tingnan mo si Yam, priceless ang ngiti niya.
Nakatingin si Tamara sa anak niya. Muling tumingin kay Jan, hinawak ni Tamara ang likod ng kamay ni Jan na nakapatong sa lamesa. Salamat Jan ah, hindi ko alam kung bakit mo to ginagawa pero salamat talaga. Pinapasaya mo ng gusto si Yam. Inalis ni Jan ang kamay niya sa ilalim ng kamay ni Tamara at siya ang humawak dito. Wala yun, masaya akong kasama si Yam. Kayo? Seryosong sabi ni Jan. Pero bakit? Because I like you, Tams. Hindi ba obvious? Umiwas ang tingin si Tamara at binawi ang kamay sa pagkakahawak nito. Naiilang na naman siya sa mga titig nito. She could feel herself blushing. Ganun ba ako kamanhid para hindi ko yun mapansin? Nasabi na niya sa akin yun minsan pero hindi ko naman naisip na seryoso talaga siya. Akala ko ba marunong kang bumasa ng tao? Sa career ko lang yun, hindi sa love. Yun ang pagkakaiba natin. As a businessman, I can easily judge the character of different kind of people. I can read their mind. Tumingin si Tamara kay Jan. Do you read mine? Ngumiti si Jan. I like you too, Jan. That's what I read on your mind. Napailing si Tamara. Wow, are you sure about that? I think you've got wrong. Ow, for the first time mukhang nagkamali ako. But it's okay. I'll do everything para magustuhan mo ako or to love me. Bakit hindi ko kinakaya ang pambobola niya? Bakit hindi ko masakayan? Why I'm so affected? Mommy! Biglang tawag ni Yam sabay hikab nito. Natigil siya pag-iisip. Sleepy na si Yam? Nakangiting tanong niya. Halika na. Aya ni Jan na tumayo. Binuhat ito si Yam. Tumayo na rin siya at nagpunta sila ng elevator. Walang imik si Tamara hanggang marating nila ang floor kung saan ang suite nila. Pagbukas ng elevator na unang lumabas si Tamara at tumuloy sa kwarto nila. Binuksan ni Tamara ang pinto at naunang pumasok si Jan at pinaupo si Yam sa kama. Si Jan na rin na nagtanggal ang sapatos nito. Nagtatalon si Yam sa kama, mukhang nawala ang antok nito. Ito Jan, halika! Aya nito kay Jan, agad namang umupo si Jan sa kama at bigla siya nitong dinaganan. Kaya napahiga si Jan, natawa ng tawa. Umupo si Tamara sa mahabang sofa at pinagmamasdan ng dalawa. Yam, gusto mo ba ng baby brother and baby sister? Tanong ni Jan. Opo, gusto ko! Gusto ko! Napasigaw si Jan na magpatalbog-talbog si Yam sa tiyan niya. Umupo si Jan na hawak-hawak si Yam. Mami, gusto daw ni Yam ng baby brother and baby sister. Jan says with a naughty smile. E di gawa mo. Sagot ni Tamara at ngumisi. Gusto mo ba? Makahulog ang tanong ni Jan. Nailing na lang si Tamara. Mami, I want a baby brother. I want baby brother. Walang humpay na paulit-ulit ni Yam pagkatapos itong bulungan ni Jan. Kaya natawa si Jan. Jan, pwede ba tigilan mo si Yam? Kung ano tinuturo mo dyan ah. Saway ni Tamara. Ayaw ni Mami Yam mo. Nagsisigaw ulit si Yam ng I want baby brother. Ay nako, pasaway talaga. Oo na Yam, pagdating ni Daddy bibigyan ka namin ng baby brother at baby sister. Kahit gaano karaming gusto mo, okay na? Sabi na lang niya para matahimik lang si Yam. Yes! Napangiti naman ng husto si Jan. Sinabi mo yan, Tams, ha? Ano? Naguluhan naman siya sa sinabi ni Jan. Pero wala ka pa bang balak sundan si Yam? Jan, kung magtanong ka parang ang tinatanong mo asawa mo. Na anytime pwedeng magbuntis. Hindi mo ba alam ang process ng paggawa ng anak? Paano kung mabubuntis ko walang dadaloy na alam mo na? Walang prenong litanya ni Tamara. Dahil sa mga unbelievable na tanong ni Jan. Tumawa ng malakas si Jan sa sinabi ni Tamara. Parang bigla namang nahiya si Tamara sa sinabi niya. Ay, kainis ka. Huwag ka na nga magtanong. Tumawa lang lalo si Jan sabay gulong ni Jan. At pinahiga si Yam at pinagkikiliti. Ayaw na! Tito Jan, ayaw na! Sigaw ng sigaw si Yam pero ayaw pa rin tigilan ni Jan. Kiniliti niya ito sa tiyan gamit ang mukha niya. Jan, tigilan mo na yan! Saway ni Tamara. Jan, hindi mo ba alam na pag kiniliti mo ang bata, magiging bansot daw? Opo, masiglang sagot ni Yam sa anumang binulong nito. Tumayo si Jan at lumapit kay Tamara. Yumuko dito at bigla na lang siyang binuhat. Hoy Jan, anong gagawin mo? Dahil wala pang baby sister si Yam, ikaw daw muna ang baby namin, right Yam? Ibaba mo na nga ako para kang baliw. Anong gagawin mo? Nanglalaki ang mata na tanong ni Tamara. Dahil bawal kilitin si Yam, ikaw na lang. Yam, attack! Utos ni Jan. Agad namang lumapit si Yam at kiniliti si Tamara.
Baliw ka talaga, bitawan mo na nga ako. Dahil parang hindi naman nakikiliti si Tamara, binitawan ni Jan ang kamay niya at kiniliti niya sa tagiliran nito. Jan, tama na, ayoko na. Sigaw ng sigaw si Tamara dahil talagang nakikiliti na siya. Tumigil at humiga si Jan sa panan ng kama at sapuan ka ng balikat dahil kinagat ito ni Tamara. Kasi naman nakakapanakit talaga ako kapag kinikiliti ako. Yam, mommy hurts me. Now it's my turn. Yam, help mommy dali! Kiniliti naman niya si Jan at tumulong din si Yam. Natawa naman ng malakas si Jan at nagpumilit makawala. Pero tuwing tatayo siya, itutulok siya ni Tamara sa dibdib. Hinatak ni Jan si Tamara kaya nasubsob ito sa ibabaw niya at gumulong si Jan kaya nagkapalit sila ng posisyon. I'm stronger than you, Tams baby. Sabay half smile niya. Ang half smile na nakapagpatunaw ng puso ni Tamara. Gustong gusto niya talaga ang half smile ni Jan. Tinitigan siyang mabuti ni Jan at bahagya pang hinawi ang ilang hibla ng buhok na humarang sa mukha ni Tamara. Halos hindi humihinga si Tamara sa pagkakalapit nila o pagkakapatong nila. Nang laki bigla ang mata ni Tamara. Jan, alis! Sigaw ni Tamara sabay pikit ng madiin. Kahit si Jan sobrang nataranta dahil sa ginawa ni Yam. Inupuan siya nito sa likod at walang humpay na nangabayo. Kaya nagpatalbog-talbog sila sa kama na magkapatong. Awkward talaga ang itsura nila. Agad na hinawakan ni Jan si Yam mula sa likod niya at agad siyang gumulong palayo. Kaya napahiga pa si Yam sa kama. Agad na umupo si Tamara at Jan. Umupo si Jan sa gilid ng kama, si Tamara sa kabilang gilid ng kama. Napa-O-shape ang bibig ni Jan at bumuga ng hangin. Napahaplos siya sa batok niya at bahagya pa niya itong pinisil. Pero napangiti siya nang maalala ang itsura nila ni Tamara. Lumingon siya kay Tamara na nakatalikod na lamang sa sobrang kahihiyan. Tumayo si Jan at pumunta sa may gaway ni Tamara. Umupo siya sa tabi nito. Halos mapaigtad naman si Tamara sa pagdidikit ng braso nila. Hindi siya makatingin dito. Mga sandaling katahimikan sa pagitan nila habang nasa likod ang malikot na si Yam. Tams, basag ni Jan. Hindi umimik si Tamara, nakayuko lang ito. Tinitigan naman siya ni Jan at lakas loob nitong hinawakan ang kamay niya. Para namang dumoble ang kaba na naramdaman niya. Binitawan ni Jan ang kamay niya at tumayo. Hinila nito ang isang upuan na nasa harap ng lamesa at nilagay sa harap ni Tamara at umupo siya dito. Nakulong ang hita ni Tamara sa pagitan ng mga hita ni Jan dahil sa sobrang lapit nito. Hinawakan ni Jan ang ilalim ng baba ni Tamara at inangat ito kaya nagtama ang mga mata nila. Tamara. He pauses for a moment as he licks his lips and took a little breath. Parang hindi niya mahanap ang tamang salita. Tams, I like you. Oo, tama. I like you very much. Para siyang natuyuan ng laway. Mautal-utal siya sa pagsasalita na parang kanina lang ang lakas niyang mambola. Jan Miller, kailan ka pa natorme ng ganyan? Umayos ka nga. He scolded himself. He gently holds her hands. Noong una pala kita makita sa coffee shop, I felt something for you. Nakatitig lang si Tamara sa kanya na parang nagpipigil din ang paghinga. Gusto kita. Gustong gusto. Parang dahan-dahang umalo ng dibdib ni Tamara dahil sa pag-release niya ng hangin na parang naipon lahat sa dibdib niya na kanina pa niya pinipigil. Gusto kitang ligawan, Tams. Tams, okay lang ba? Hindi nagsasalita si Tamara. Magsalita ka naman. Ha? Nakakapipi ba yung sinabi ko? Medyo. Natawa na mahina si Jan. Hindi rin niya maintindihan ang sarili niya. Ang totoo, marami naman nagsasabing liligawan siya. Ang iba pa nga, kasalagad ang alok sa kanya. Maging tatay ng anak niya pero hindi naman siya natetense ng ganito. Ang bilis mo kasi nakakatuyo ng likido sa katawan. Lalong natawa si Jan. Bakit? Ganyan ka ba talaga pag may nagtatapat sa'yo? Hindi naman. Ang totoo ngayon lang. So, affected ka. Maybe gusto mo rin ako. Jan, ikaw lang kasi ang ganito magtapat ng panliligaw. Tingnan mo nga itsura natin. Natawa ng malakas si Jan. Nakaipit kasi ang dalawang hita ni Tamara sa mga hita ni Jan. Sorry, para wala kang kawala. Nailing si Tamara dito. Ano, papayag ka na? O kaya naman ano? Sagutin mo na ako tapos pakasal na tayo. Akala ko pa naman seryoso ka.
Alis na nga. Seryoso ko. Sige, hindi na. Ligaw muna. Sumeryoso bigla mukha ni Jan at pinakatitigan nito si Tamara. I do really like you, Tamara. Hindi. I think mahal na kita. Ano? Pwede ba Jan? Masyado bang maaga para sabihin mong mahal mo na ako? Hindi, Tams. Kilala ko ang sarili ko. Just give me a chance, Tams, para ipakita ko sa iyo yun. May anak na ako dyan. Sasabihin ko na kaya sa kanya na ako ang daddy ni Yam? Tams, tungkol sa daddy ni Yam. Paano kaya kung ano? Bigla namang nagring ang cellphone ni Tamara. Excuse me. Inusog ni Jan ang upuan niya at tumayo si Tamara. Hello? She started. Oh, Mike, napatawag ka. Napapikit ng madiin si Jan sa narinig. Mike, kahit kailan talaga. He thought himself, annoyed. Okay lang kami dito. Nakikinig lang si Jan sa usapan ng dalawa. Okay, Mike, thanks, bye. Pinatay na ni Tamara ang cellphone at inilagay sa sofa. Tumawag pa talaga siya sa'yo? Anong sabi? Wala naman, nangumusta lang. Sige na Jan, bukas na lang tayo mag-usap. Okay. Tams, papayag ka na ba maligaw ako? Sige, subukan natin. Totoo? Thank you, Tams, thank you. Bumitaw ito ng yakap at agad na hinawakan ang mukha niya at hinalikan ang magkabilang pisngi at noon nito. Thank you, Tams, thank you. Jan, ligaw pa lang, ligaw. Ganyan ka ba talaga ka-OA? Yeah, ngayon lang actually because of you. You make me OA. Binitawan na nito ang mukha niya. Nice, great. Ang lakas mong bola. Sige na, labas. Labas na. Pagtataboy niya dito. Hindi bola yun, totoo yun. Sige, good night. Hinalikan siya nito sa pisngi. Hinalikan din muna nito, si Yam, tsaka ito lumabas dala ang luggage nito. Umupo si Tamara sa sofa. Pangalawang beses ko magpapaligaw. Tinukod ni Tamara ang dalawang siko sa magkadikit niya mga hita. Pinagsalikop niya ang mga palad niya at nilagay sa mga labi niya. I can't believe this na papayag ako. In my whole life, wala akong pinagbigyan o binigyan man lang ng chance to court me. Si Jello ang una. I'm not in love with Jello at first, pero mabait siya kaya natutunan ko siyang mahalin. Pero ngayon kahit anong kapa ko sa puso ko, wala na. Wala na akong nararamdaman para sa kanya. Si Jan, ay ano ba? Bakit ako pumayag? Maybe I like him? Yeah, I think I like him. He was the one who makes me feel uncomfortable. I mean, tense. When he is near me, especially when he touched me, my knees were trembling. He was affecting me so much. I'm affected and I'm happy as well. Kakainis. Nilagay ni Tamara ang nakakuyom na kamao sa ilalim ng baba niya. I like him. Yeah, I like him. Napangiti siya. Sasagutin nga kaya ni Tamara si Jan? Kapag nanligaw na ito? Ano kaya ang magiging reaksyon ni Tamara kapag nalaman na niyan totoo?